Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakikinig ng Sindak Short Stories. Ito pong kwentong ito ay hindi sa akin. Ito po ay point of view ng kaibigan ko nang minsan din po niyang naikwento sa akin ang hindi niya malilimutan at nakakahilakbot na karanasang ito. 4 years old pa lamang ang baby niya. At nung mga panahong iyon ay naroroon sila sa bahay nila at katatapos lamang kumain around 7 p.m. Pagsapit nga po ng alas 8, nagpaalam daw sa kanya ang asawa niya para lumabas kung kaya't sila lamang ng anak niyang si Chloe, hindi tunay na pangalan, ang naiwan sa bahay. Nakahiga na daw sila at around 9 p.m. ay nanonood pa rin daw sila ng paborito nilang teleserye noon. Usually, kapag nanonood daw sila ng TV paggabi matapos kumain, ay automatic daw po na maghihilamos na ang lahat at saka doon na maglalatag sa salas at doon na rin matutulog. Hanggang sa bigla daw pong namatay yung ilaw nila sa sala. Ang buong akala nga po ng friend ko ay napundi daw po yung ilaw kung kaya't tumayo siya para i-check ito. Okay naman at nang muli niyang switch on ay nagbukas naman at wala daw pong kaproble-problema. After 5 minutes daw po, namatay na naman yung ilaw. At narinig na daw po niya mismo sa pangalawang pagkakataon, hindi pa man siya tumatayo ay may pumindot ng switch. Sa kanyang palagay ay paano daw po mangyayari iyon. Sila lamang dalawa ng anak niya at kasalukuyan ding nanonood noon. So dahil doon ay tumayo daw po siya para i-check kung sino ang naroroon at makasakaling niloloko lamang siya ng asawa niya na dumating na pala ng sandaling yun. Pero wala daw po siyang nakita. And then after an hour, antok na daw po silang dalawa ng anak niya kung kaya't switch off na po niya yung ilaw dahil hindi naman daw talaga sila natutulog nang meron daw pong bukas na ilaw. Hindi daw po sila sanay at hindi nakakatulog ang kanyang anak. So habang pinapatulog daw po niya ang anak niya, around 11 p.m. na nang may madinig daw po siyang kaluskos sa kusina. Ang nadinig daw po niya ay parang bumagsak na kutsara o kahit na anong metal na kubyertos na noong una ay akala niya ay pusa lamang. Inisip din niya na baka meron nga din daw pong hinahabol na daga ang pusa nila sa kisame kaya meron daw pong nahulog na mga kubyertos. Gusto daw po niya sanang tumayo para tignan kung ano yung nalaglag. Subalit may nakita na daw po siyang kamay ng bata na kumakaway daw sa gawin ng kusina bago pa man daw po siya makatayo. Napasigaw yung kaibigan kong iyon dahil sa labis na sindak. As in kamay daw talaga ng bata iyon pero makikita ang konting balahibo nito. Hindi nga lang daw po niya nakita yung katawan nung mismong kamay na iyon pero ng gabi na mangyari daw ito ay dali-dali daw po siyang lumabas kasama ang anak niya kahit nag-iiyak na nga daw po ito dahil naistorbo sa kanyang pagkakatulog. Nang makalabas ng bahay ay pinuntahan daw po nila yung kanyang asawa. Doon na nag-sink in sa utak niya kung bakit minsan ay nahuhuli niyang may kinakausap ang anak niya sa kanilang bahay. Dito na rin nagtanong daw ang aking kaibigan sa kanyang anak kung sino ang kanyang nakakausap kapag naglalaro siya ng mag-isa. Pero ang sagot daw sa kanya ay hindi daw niya kilala. Tandang-tanda ko pa ang kwentong ito ng aking lola mula po sa Ilocos Sur. Ayon sa kanya,
1950s pa daw nang ito ay mangyari at bagong kasal pa lamang daw sila ng lolo ko. Ang tawag ko po sa kanila ay nanay at tatay since ito rin yung tawag ng aking mga magulang sa kanila. By the way, sina nanay at tatay na binabanggit ko dito o yung lolo at lola kong ito ay sa mother side. Ayon sa kwento ni lola, si tatay daw noon ay nakikisaka pa lamang sa panganay na kapatid ni nanay dahil medyo may kalawakan pa daw po yung field o yung rice field nila dati. Meron daw pong alagang aso itong si tatay noon. Ilang beses na pong nababanggit yung pangalan nito sa akin sa kada kwento nila pero nalilimutan ko talaga kung anong pangalan, pero literal na ang nangyayari, Sir Red, ay ganito. Itong alaga niya kasing asong ito ay hindi naman daw po talaga niya literal na alaga. Bigla na lamang daw po itong sumulpot mula sa hindi kalayuan at sa pakiwari nga nila ay tiga-ibang barangay ang asong ito. Pero simula nga daw po nang makita daw si tatay ng asong ito, palagi na itong sumusunod sa kanya hanggang sa naging literal na alaga niya. Kung saan naroroon si tatay ay lagi daw po itong nakasunod. Actually, Sir Red, ay hindi lamang po ito yung natatanging aso na para bang gustong magpaalaga kay tatay noon. Hindi nga din po namin alam kung anong meron o kaya karisma ba na matatawag si tatay sa kung bakit halos lahat, kahit po yung mga matatapang na aso ng kapitbahay o kaya naman yung mga nasasalubong lamang po niyang asong ligaw, bigla-bigla na lamang aamo at susunod sa kanya. Hindi ko rin po alam kung matatawag ko bang dog whisperer o kaya naman ay marunong lang talagang mag-train ng ganitong mga hayop si lolo noon. So back to the story. Since anihan po nung time na iyon, gumawa daw sila ng kubo na malapit daw po doon sa bukid para nang sa ganon ay magawang imbakan o gawing imbakan ng palay. Minsan nga po ay nagsisilbi din daw pong bahay-bahayan niya ito kapag hindi na daw po siya umuuwi doon sa bahay talaga nila ni nanay. Minsan ay nagde-decide na rin talaga si tatay na doon na matulog lalo kung pagod na pagod siya sa buong maghapon at nang sa ganon ay meron din daw pong bantay ang mga ani. Nang mangyari ang kwentong ito, sadyang doon daw po nag-decide si tatay na matulog sa kubo lalong lalo na nung sandaling iyon anihan din daw po ng mga gulay at iba pang mga crops kumbaga. Nagkataon din na itong kubo noon dahil sa kakulangan nga ng kanilang pondo na pangpagawa, may isang side po ng dingding o isang corner doon ang hindi pa talaga nalalagyan ng mga sawali. Kaya talagang open na open ang both sides nito. So that night, nang nakahiga na daw po sa kanyang katre si tatay, meron po siyang kulambo sa katawan. Ang tanging nasasakop lamang po ng kulambo noon ay ang kanyang bahagi ng tiyan hanggang sa kanyang mga paa dahil nung sandaling iyon ay nagpapaantok pa daw si tatay at naninigarilyo pa. Nang papikit na nga po siya at tila hiniheli na nga ng antok, agad ay napamulat siya nang may madinig daw po siyang kaluskos sa labas ng kubo. Ang buong akala nga niya ay ito yung aso niya na inaalagaan kaya sinutsutan daw niya ito bilang hudyat na paaakyatin niya na doon ang aso at doon na daw po matutulog sa tabi niya. Naramdaman nga niya na may umakyat daw po sa may hagdan ng kubo at naramdaman din niyang may tumabi sa kanya. Pero nang magmulat daw po siya ay doon na daw po siya nasindak dahil hindi pala ito ang kanyang alagang aso, bagkus ay isang nilalang na mabalahibo ang braso. Hindi na nga daw po nakasigaw si lolo noon dahil otomatiko ay sinampahan siya nito't sinakal.
Nanlaban naman daw po siya pero for some unknown reason ay hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Nang mahawakan nga daw po niya ang mabalahibong braso nito, mapayat daw ito at parang ganun lamang daw sa mga ordinaryong unggoy. Umusal na lamang daw po siya ng koonting dasal para makontra ang sinumang maligno o aswang na sa kanya ay sumasakal. Nang maidilat niyang muli ang kanyang mga mata, sakto ay segundo din daw ang bilis ng pag-alis nitong nilalang na ito na kanina lamang ay nasa kanyang tiyan. Wala na rin daw po siyang nakita matapos nun. Ang tanging tunog lamang daw po na kanyang nadinig sa kalagitnaan ng gabing iyon ay ang pagtalon daw ng nilalang galing sa kubo niya patungo sa lupa. Nang makabawi nga po siya ng lakas at agad daw po siyang bumangon, hinanap niya yung aso niya at nasumpungan niya daw po ito sa silong ng kubo at doon nga'y natutulog ng mahimbing. Ginising daw niya ang kanyang alaga at pinaakyat na sa kubo. Naniniwala kasi si tatay na baka ang asong ito ay siya pong kanyang magiging bantay habang siya ay matutulog at sa oras na muling may mangyayari sa kanya. Baka mamaya din daw kung sakaling maulit ay mapagkakamala na naman niyang yung aso niya ang gumagawa ng kaluskos. Awa naman ng Diyos ay hindi na daw ito naulit sa kanya kaya nananatiling misteryo para kay tatay o kay lolo kung anong klaseng nilalang ba ang gusto sanang pumaslang sa kanya at sa kung ano rin ang kanyang naging kasalanan sa mga ito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.